Dear Tita L, ako po si Stacy. Masakit lang na balikan ang love story ko way back college. Nagkaroon po ako ng boyfriend sa school at nalaman ko sa iba na pinopormahan niya rin pala ang best friend ko. Ito namang best friend ko, alam niya naman na boyfriend ko na pero sorry po for the term, nilandi niya pa rin. Anong gusto niya mangyari? Magmukha kaming barbecue? Dahil sa nangyari, Tita El, humantong po sa sabunutan at labasan ng sama ng loob at pagkatapos nun, friendship over na po kami. Ngayon, may kanya-kanya na po kaming career at nagkikita na lang kami ng best friend ko tuwing bakasyon sa probinsya tulad ng Pasko o di kaya naman, piyesta. Yes, Tita El, nagkikita po kami. Pero wala kaming kibuan kahit na iisa lang ang aming daanan. May iba na rin po siyang set of friends. Nawala na po ang dati naming samahan ng mahigpit at mahigit sa 10 taon. Ang dati ko naman pong boyfriend, ayun, may 3 ng anak. Nito lang pong Holy Week, noong nakaraang bisita iglesia, nakita ko ang best friend ko. At syempre, iniba ko po ang dadaanan ko. Masakit man, Tita El, dahil Holy Week, pero hindi pa rin po ako handang magpatawad. That was 6 years ago. Ako na ba yung unang magme-message sa kanya, Tita El? O makikipag-reconcile para maging best friends na kami ulit? Nag-aantay ng kasagutan, Stacy. Stacy! Si Tita na lang ang magbibigay sa'yo ng payo. Kung hindi ka pa handa, huwag natin pilitin. Pero tandaan mo rin, ito'y paalala lang. Yang tinik na nasa dibdib mo, hanggang kailan mo rin kaya dadalhin? Imagine mo, it has been 6 years at hanggang ngayon, nandyan pa rin nakabaon sa puso mo yung galit mo sa best friend mo. Hindi kita masisisi. Pero, nitong nagdaang mahal na araw, bukod sa iniba mo ang daan mo para maiwasan mo yung best friend mo, sana nag-contemplate ka rin kung dapat nga ba na patawarin ko na siya because it's been 6 years and the guy has 3 kids anyway with another woman. Hindi rin naman sila nagkatuluyan ng best friend mo. At kung maligaya ka naman sa love life mo na ngayon, or kung naka-move on or move forward ka na from your ex-jowa na may 3 ng anak ngayon, then yes, maybe it's time para maging magkaibigan kayo ulit ng best friend mo. Or, kung talaga hindi mo kaya, magsimula ka sa patawarin mo siya kung may nagawa siyang mali sa'yo. Magkaiba talaga yung forgiveness at yung kakalimutan mo yung ginawa niya. Masakit kasi yung ginawa niya sa'yo. Lalo na best friend. 'Di ba? Mo pa siya. Tinraidor ka niya eh. Masakit talaga 'yon. Pero iba ang pagpapatawad sa kakalimutan mo yung ginawa niya. Pwede kang magpatawad para mas lumuwang yung pakiramdam mo, para mabunot yung tinik sa puso mo and then move forward. That means na nakapag-move on ka na mula dun sa nangyaring yon. Iiwan mo na yon, leave it behind. Yung excess baggage na yan na dala-dala mo for 6 years, is it worth it? Yun yung question ko sa'yo. If not, forgive. Don't forget if it's still painful. Forgive, move forward.
closure ang tawag doon sa inyong dalawa ng best friend mo. Hindi man kayo maging best friend ulit na chika-chika because she betrayed you. And I understand the way you feel. I get you. Basta napatawad mo na siya. Okay na yun. Malay mo, for 6 years, iniintay niya rin yun na lumabas sa bibig mo or probably kahit sa message man lang. Siyempre, nahihiya yan lumapit sa'yo. Kasi siya yung nagkasala. Di ba? Minsan, kahit na masakit, kahit na hindi naman kailangan, minsan yung pride lang kasi talaga natin, yung pumipigil sa atin. Ba't ko lalapitan yan? Yun nga yung di ba? Pride. Kung parehas na mataas yung pride ninyong dalawa, walang mangyayari. So, kung kaya mo na, eventually one day, that will happen, then makipagbati ka na sa kanya. Kahit hindi kayo maging best friend ulit. I'm sure, marami siyang kwento. 'Di ba? At ikaw din, maraming gustong ikwento sa kanya once that you have re-established your friendship again. Huwag mo na kayo maging besties kasi it would take time. 'Di ba? Okay, Stacy, sana kahit paano nakatulong ang payo ni Tita El.